Mag-subscribe ka na! Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is new. O, diba? Hello mga buweks! Kamusta naman kayo? Na-miss ko kayo. Ayan, masensya na. Masyado akong busy sa work. Alam niyo na ang beauty ko pag nandito sa Australia. Walang ginawa kundi magtrabaho. Tignan nyo naman, haggard na ako ngayon, di ba? Asang-asa lang tayo sa filter. Kamusta naman kayo? Ayan, nakakaloka ito, no? Excited na ba kayo for today's press conference? Official press conference nitong Reyna Filipinas. O, di ba? Nakakaloka yan, mga weeks, ha? Nung una talaga, ang ang original press con time slot nila is 3 p.m. Ayan ang sabi sa akin ng aking boss, Jiwa, si Jojo Bragais. Wala nang iba, Jiwa. Maraming mga haka-haka, maraming nang hula, maraming nag-assume. Pero ayun nga, Jiwa, ayan na. Lumabas na ang katotohanan na si Jojo Bragais na ang nagmamay-ari ng franchise ng hindi lang Miss Grand Philippines, ganun din ang Miss Grand International All-Star, ano ba yan? All-Stars Philippines. Ayun, di ba? Nakakaloka, hindi ko kinakaya. Kayo ba kinaya nyo mga wex? Siyempre knowing na si Jojo Bragais, na nakakatuwa lang, di ba, na parang nagsimula lang siya nung during kay Catriona Gray, di ba? Ayan, natulungan niya si Catriona Gray, yung team nila, di ba, grupo sila dyan. Sa paglaban nito sa Miss Universe, di ba, noong 2018, ganun din sa Binibining Pilipinas, di ba? Tapos, syempre, sumikat siya, ayan, naging maingay ang kanyang pangalan dahil din sa kanyang mga nagawa sa mundo ng pageantry and of course sa kanyang sapatos, diwa, sa kanyang mahiwagang sapatos, diwa, na na-experience natin kasi noong 2024 ay bumili tayo ng East Lighthouse. Sa shop niya mismo, pero nung time na yon hindi pa kami magkakilala. So, hindi pa kami close. O, diwa? Eh, ngayon parang, alam nyo na, diwa? Parang niya na akong jowa. Na pinagkakatiwalaan ng ating tsumbong dito sa Parade of Beauty na nag-iisang Jojo Braga. Yes, diwa? Nakakaloka yan. Alam nyo na siyang aking boss. Well, honestly, honestly, alam ko na siya noon-noon pa. Siguro, parang napag-uusapan namin yan kung hindi ako nagkakamali, nung Miss Universe pa, nung last year. So, may idea na ako, kaya nga lang, syempre, ayoko naman magsalita, di ba? So, na-open ulit yan nung nasa Thailand tayo this year for Miss Grand International All-Stars. So, yung nasa hotel ako, kung natatandaan nyo, sabi ko sa inyo, kausap ko si Jojo, di ba? Pero hindi ko naman kunento yung pinag-usapan namin. So, anyway, yan kasi si Jojo, pagkausap ko siya, magte-text-text yan, mangangamusta yan, ganyan-ganyan. Tapos, tatawagan niya ako pag may mga importante siyang kwento. O, diba? Siyempre, hindi naman ako nag-i-splok. Kasi mahirap naman na sinabihan ka tapos i-splok mo, diba? So, pag may mga ipinopost din ako, ipinagpapaalam ko rin sa kanya, okay ba to? Okay ba tong i-post na to? Okay ba tong ano na ito? Atong conversation natin na ito, itong part na to i-post. May mga approval niya po yun. Hindi tayo nagpo-post sa mga basa-basa, no? Siyempre, private conversations yan. Pwera na lang kung may mga paimbornal na kailangan i-post. But anyway, ayun. So, napagkwentuhan namin yung mga plans niya and everything. Ganyan-ganyan. Nakakatuwa naman, no? Na kahit papaano, syempre, after ALV, si Jojo naman ang may hawak ng franchise, no? Walang issue-issue kay ALV, walang issue-issue kay Jojo. Kasi si Jojo, tinitingala niya talaga si ALV, diba? Yung mga kumakalat-kalat na balita na sulutan, walang ganong nangyari, diba? Talagang okay na okay itong si ALV at si Jojo. And of course, ang pagkwentuhan nga namin tungkol dito sa MGI, ganito kasi yan. Well, inoffer kay Jojo, kumbaga ino-offer na sa kanya ni Papa Nawat, kaya lang parang
'Di ba may mga kumakalat na balita na siya na yung may-ari nung nasa All-Stars tayo. Hindi pa siya confirmed talaga, hindi pa. Kasi nga siyempre may mga considerations pa si Jojo nung time na yon. And siyempre may mga ano yan, may mga ano tawag dito, may mga usapan, siyempre may contract yan and everything. May mga kailangan si Jojo na i-consider, 'di ba? But since gustong-gusto talaga siya ni Papa Nawat mga Bwex, parang wala nang maisip na iba pa si Papa Nawat, alam niyo yun, aside from ALV, na humawak ng kanyang franchise no, sa Miss International or Miss Grand International. Wala na siyang iba pang maisip kundi si Jojo Braga. Yes, di ba? Nakita niyo naman kung gaano ka-close si Jojo kay Papa Nawat. Nagagawa niya ito ng vlog and everything. Doon pa lang malalaman mo na na may something. Pero hindi pa nga confirmed nung time na yon. So, nung nag-usap kami ni Jojo, sasabihin niya sa akin pag confirm na. And then yung after ng MGI hindi, bago matapos yung MGI All-Stars, napagkwentuhan namin ulit. And then, piniga ko siya, ano ba, ganyan, ano ba, ano to, ganyan, ano yung hindi ko alam, ganyan. And then, sinabi niya sa akin na okay na, ayan. So, ayun. Tapos, yung poster na ipinost natin kagabi na nag-viral naman talaga, di ba? Sa Facebook at Instagram na si Jojo Bragais na nga, ang may-ari ng franchise ng MGI All-Stars at Miss Grand Philippines, ayan no, ay talaga namang matagal na yung nakatenga mga Bwex. Hindi ko lang pinopost. Kasi nga, syempre, pinapaalam ko kay Jojo, wag munang i-post daw, ganyan-ganyan, no? Tapos sabi ko, nagkalat na yung ano, ganyan-ganyan, nagkalat na yung mga post, ganyan-ganyan. Ang sabi niya, hindi pa nila talaga alam, mga Bwex. So tayo pa lang ang sinabihan ni Jojo Braga, yes! Jiwa ng kachuchuhanan. Nakakatuwa naman yun. Nakakatuwa naman yung ganun, no? So, siyempre, yung iba nag-assume na ganito ganyan. Well, obvious naman na, di ba? Pero ang sabi nga sa akin ni Jojo, wala daw talaga nakakaalam. Kundi tayo lang dito sa Parade of Beauty. Alam niyo yan, di ba? Nakita niyo naman ang conversation namin na pinost ko, di ba? Na sabi niya, sa akin niya lang sinabi pa yung katotohanan. Wala bang iba, alam niyo yan. Di ba? Ganun tayo kaganda. Nakakaloka. Ang dami nagtatanong sa kanya, pero hindi niya talaga sinabi, mga mwegs. Alam niyo yan, di ba? Ganda lang. Nakakaloka. Sa gandang to may may nagtiwala. Charito! But anyway, I'm very, very happy for Jojo Bragais. O, diwa, nakakatuwa naman, diwa. Dikit na dikit tayo sa kanya, nakakaloka. Siyempre, bait-bait ni Jojo. Ang bait ko rin, diba? Ganun talaga. So, ayun na nga. Well, ang sabi sa akin ni Jojo, natuwa daw siya sa akin. Nung in-interview ko siya, ayan, sabi ko, ano ba nagustuhan mo sa akin? Sabi ko sa kanya gano'n. Natuwa daw siya sa akin nung in-interview ko siya nung Miss Grand International, ayan, no, sa Thailand nung last year with nandun si Mama Teresa. Tuwan-tuwa daw siya sa akin, ganyan. Nakita niya daw talaga na totoong tao ako, di ba? Ganun ako ganda. Nagustuhan niya daw yung personality ko, kaya daw love na love niya ako. O, Jimbo, nakakatuwa naman. Ito pa, syempre, bukod pa kay Jojo Bragais na talaga naman nagsa-celebrate. Tayo no, talagang parang, ay, naku, mga Bwex, no? Talagang puksaan kung puksaan, bardagulan talaga ng mga, anong tawag dito, ng mga national pageants na yan sa Philippines ngayon, di ba? Syempre, hawak ni Jojo ngayon ang dalawang franchise, di ba, ng MGI. Umiingay nga yung Miss Global kasi 'di ba ni Papa Nawat 'yun. Siya yung magpo-produce ng international pageant dito baka nga hawak niya na rin 'yan yung Miss Globe ba 'yun? Baka sa hawak niya na rin, no? Sa Thailand gagawin, si Papa Nawat magpo-produce, 'di ba? Hindi pa 'yun confirmed, pero tingin ko siguro ino-offer them. Siyempre ayaw naman ni Jojo, tulad nga na sinabi ko sa inyo, ayaw ni boss ng sagad-sagarin. Gusto niya unti-untiin yung aking tsumbong. Charito. But anyway, ayun nga, bukod kay Jojo Bragais, eto na, nakakaloka ito. Siyempre, nandyan din si Tay. Indencia, nakakaloka mga Bwex. Ito pasabog to. Hindi kayo maniwala dito. Ewan ko sa inyo.
Kausap ko, minessage ako ni Tay. Ayan, tulad ko nga ng sinabi ko sa inyo, finallowed back ako ni Tay nung parang kasagsaga ng Miss Universe Philippines. So, etong si Tay, siya yung may hawak dati ng Miss Grand, hindi Miss Grand, Miss International Queen Philippines, di ba? So, ngayon, parang binitawan niya muna, nag-resign muna siya kasi pumasok yung Miss Universe Philippines. So ngayon, syempre nag-focus siya doon. Si Fuchsia yung naging national director ng Miss International Queen Philippines, di ba? So ngayon, hindi naman kami nagkakausap, nag-hi hello lang kami sa Instagram, ganyan. Once lang yun o twice, ganyan. So nag-meet kami sa Miss Universe Philippines sa MOA Arena, sa toilet, mga buweks, alam niyo. Hindi kasi umihi siya, umihi din ako, nagsasalubong kami. Tapos nag-hi hello kami, ganyan. So nandun rin siya sa Miss Grand International All-Stars or MGI All-Stars nung coronation night, di ba? Nag-picture-picture din sila ng papanawat sa stage. Nagulat ako. So, sabi ko, ano kaya eksena? So, may nag-splook sa akin na, yun nga, siya sa, ano tawag dito, siya yung event stylist, no? Na magiging event stylist nitong kay Jojo. So, ayoko naman magsalita kasi wala pa naman akong concrete na, alam niyo yun, na proof. So, well, anyway, kagabi, nag-message sa akin si Tien, tapos panay, I love you, ang lola nyo, Mama Buex, ganyan. We love you, ganyan sa organization, ganyan. Looking forward na makita ka namin. Sabi ko, sinendan na ako ng invitation ni Jojo at saka ng Jojo Braga Shoes. Kaya lang, syempre, hindi ako makapunta. Syempre, nasa Australia na ako, sabi kong gano'n. So, sabi niya, sayang naman, ganyan. Basta ang bait nitong itong bilyonaryang na ito, di ba, bilyonaryo yan, mga buwek, alam niyo. Yaman, nakakaloka, di ba? Tignan nyo naman yung mga events niya, yung mga sponsorships niya, di ba? So, ayun, sabi niya sa akin, sayang naman, ganyan. Tapos sabi niya, kung nandito ka sa Philippines, sabi niya, lagi kitang invite sa events ko, VIP. Grabe mga buweks, nawindang talaga ako, hindi ko kinaya. Tapos ito pa, sabi niya sa akin, punta daw ako ng anong tawag dito, ng Miss Grand Philippines. Ayan ay. So, syempre, hindi na matutuloy yung pagja-judge natin dito sa Miss Grand Philippines. Dapat magja-judge tayo dyan sa August, no? Kasi syempre, hindi na sa ALV, di ba? Kay Jojo na. Huwag nyo nang anuhin. Kung kukunin tayo, hindi. Syempre, si Papa Nawat, alam nyo, inaugural yan, di ba? Baka si Papa Nawat yung may galawan. Kasi, sabi ni Jojo, hintayin niya muna yung press con kung ano yung mga sasabihin ni Papa Nawat, ganyan-ganyan, no? Pero hindi naman tayo looking forward sa pagja-judge na yan. Syempre, alam nyo na, no? Syempre, si Jojo na yan, tsaka sa ALV, ibang kaiba yun, di ba? Na-invite tayo ni ALV for Miss Grand Philippines na mag-judge sa August, kaya lang nga, hindi na sa ALV, yung ng organization, di ba? But anyway, I'm very, very happy for Tien, for Tay and Densha, and of course, kay Jojo Bragais, no? So, eto nga, in-invite ako ni Tien, nakakaloka mga Wex, hindi kinakaya ng tsumbong ko, at VIP guest niya ako, nakakaloka. Nakakaloka mga Wex, sagot niya lang. Ayun, kunento ko nga ito kay Diva Star, hindi ako makapaniwala mga Wex, no? Sagot niya lahat, mga Wex, yung beauty ko, o diba? Flight, hotel, and accommodation. Ewan ko na lang talaga, mga Wex. Parang hindi ako makapaniwala, alam mo yun, isang Tay Indencia, di ba? In-invite tayo ang Parade of Beauty para dito sa Miss Grand Philippines, sa sa August na yan. Syempre, hindi ko sasabihin kung ano yung exact dates, kailangan sa kanila manggaling yan, di ba? So, ayun, nakakaloka lang, nakakatuwa lang na naiimbitahan tayo sa mga ganyan-ganyan, VIP, di ba? Katulad yung sa Miss World Philippines, di ba? Na naging ending, judge pa tayo doon sa sa pageant na yun. Di ba? Wala lang, nakakatuwa lang. It's such an honor na may mga taong ganitong nagtitiwala sa atin sa Parade of Beauty kahit na pa-imburnal tayo, di ba? Kahit nagtsaka tayo, alam niyo yan, di ba? Wala lang. Well, anyway, looking forward tayo mamaya sa kanilang mga pasabog dito sa kanilang press conference. At ito nga, syempre, eto, patikim pa lang yan ni Jojo Bragais, itong dalawang ito, sanib puwersa, di ba? Si Tea at si Jojo, nakakatuwa, alam nyo na, no? So, talagang pasabog kung pasabog, di ba? Parang mag-iiba talagang ihip ng hangin sa mundo ng pageantry dito sa Pilipinas, di ba? Kasi eto nga, dalawa pa lang ang corona, pero
Tulad nga ng pinost ko sa inyo nung last month, nung kasagsagan ng MGI All-Stars. Ayan mga buweks, no? Abangan nyo hanggang 2027. Ay, uusbong ang mga corona pa diyan sa, ano na yan, sa Reyna Filipinas, di ba? Para siyang para siyang new era ng Binibining Pilipinas, di ba? Siyempre, love na love natin ang Binibining Pilipinas. Pero siyempre, ngayon ay may umusbong na isa pang talagang bigatin, di ba? Pang world class na pageant dito sa Philippines, di ba? Ito ang Reyna Filipinas na talaga namang may idea na ako kung ano yung mga corona, siyempre, di ba? Alam niyo yan. Panigurado akong gagabayan ito ni Papa Nawat, di ba? Kasi ang pagkakaalam ko, with what I've heard, wag na nga tayo magsinungaling. Basta ayun, ito na nga. So, eto na, wag na tayo magpachumpik-chumpik pa, no? Basta, ayun, may nasabi, no, na si Papa Nawat ay tutulungan talaga si Jojo Baragais para dito sa Miss Grand Philippines, di ba? At saka sa MGI All-Stars Philippines, di ba? At magbibigay pa nga ng switcher. At ang staff ni Papa Nawat pa ay mismong gagabayan si Jojo Baragais at si Tay para dito sa pageant na ito. Talagang hands-on dito kay Jojo Baragais. Nakakaloka. Ay naku, kudos naman dito kay Jojo Baragais. At pasabog ang kanilang press con mamaya, mga buweks. Mamahalin. O di ba, kaabang-abang talaga. But anyway, looking forward tayo diyang lahat. Dito naman tayo ngayon, nakakaloka ito. Nagwawala na mga chay-chay dahil daw talagang bigati na naman ang ipapadala nila dito sa sa Miss Universe dito sa Puerto Rico. Ito nga si Tarina Botes o diwa talagang bardagulan, puksaan, sagupaan talaga ng bonggang-bongga ito mga buweks, no? Dito sa Miss Universe ngayon sa Puerto Rico dahil nga meron tayo mga veterana. Etong si, alam nyo na, no? Si Bea Milian, ayan, Windorski ng Philippines. Ang ipapadala ng Pilipinas, yung Pilipinas, ng Philippines dito sa Miss Universe of Puerto Rico. At syempre, ito nga napipisil ng mga chay-chay na si Tarina Botes. Ang talaga namang napakabait, no? Napakabait na babae. Napakabait na tao at talaga namang veterana rin sa mundo ng pageantry. Ang sabi niya, baka ito na daw talaga. Baka. Baka daw ito na talaga yung last niya, di ba? Pero ang tanong, masungkit niya kaya ang corona ng Miss Universe Thailand, di ba? Kasi ang lalabanan niya is Ubon Ratchaburi. Kung di nagkakamali, no? Yun yung magiging, yung i-represent niya sa Miss Universe Thailand. Kung mananalo siya, doon sa kanilang, alam niyo yun, sa city nila or province nila. Kasi may may competition, di ba? Parang sa Philippines din, yung sa Laguna, sa Cebu, di ba? Sa Zambales, ganyan, or so on, so on. So, kung masungkit niya yung corona na yon sa Ubon, Ratchaburi, so, may represent niya yung province niya sa Miss Universe Thailand. At kung manalo siya doon, siya ngayon magiging representative ng Thailand sa Miss Universe. So, kung mangyayari yan, magsasalpukan at talaga namang pangmalakasan na naman ang kandidata ng Thailand dito sa Miss Universe. Di ba? Parang every year na lang nagsasalpukan ng Thailand at Philippines na talaga namang dalawang bigatin at veteranang kandidata dito sa Miss Universe from Asia. O, di ba, nakakaloka. Pero ito lang well, nakausap ko kasi si Tarina, pinag-uusapan namin yan. Sabi ko, sana makita pa namin lumaban sa represent Thailand sa Miss Universe. Aba, ura-urada, kinabukasan, nag-post. Wala pang 24 hours, nag-post ang lola nyo. Nalalaban nga ito ng Miss Universe Thailand, Ratchaburi. O, di ba talaga naman tuwan-tuwa ako. Napag-usapan din namin yung kanyang journey sa, anong tawag dito, sa MGI All-Stars. Nakakatuwa naman. She's very, very happy. She's very, very humble. Kahit na hindi ganun kataas yung naibigay sa kanya na scores ni Natalie Glebova. So, alam niyo yun, hindi niya yung tinitake personal, di ba? Yun ang maganda kay although nalungkot siya, pero hindi niya tinitake yun as personal. Very, very happy pa rin si Tarina Botes that she represented Thailand dito sa MGI All-Stars. At kahit papaano nakapasok siya ng top 10, di ba? Kahit papaano. Kung hindi nga lang siya nilagapak ni, di ba? Alam niyo na, ni Glebova, di ba? Etong si Glebova talaga, hindi naman sa pero sa totoo lang, alam niyo mga
Ewan ko na lang, kayo na lang mag-isip. Parang target yata nito, mga Pinoy pageant fans. Follow nyo na kasi. Charito! Nakakaloka, pero love na love ko itong si Tarina. She's very, very nice. At marami nagmamahal sa kanya mga Pilipino, di ba? She gained a lot of Filipino pageant fans. Pero ang tanong, kung siya kaya ang ipapadala dito sa Miss Universe at masungkit niya ang corona ng Miss Universe Thailand, mapataob niya kaya si Bea Milian Windorski. Ayan, Bea Milian Windorski. Ito naman kasi si Bea nga ba ng pangalan? Matpataob niya kaya si Bea dito sa Miss Universe na gaganapin sa Puerto Rico ngayong taon sa Nobyembre. Nakakaloka, di ba? Na hanggang ngayon ay hindi pa ako makapag-decide kung pupunta ako diyan kasi ang layo. Tapos di ba may kumakalat na virus diyan? Parang malala pa yata sa COVID, pero sana okay sila sa Puerto Rico at wala na sanang virus doon, di ba? Hindi yata sa hindi lang yata sa Puerto Rico, basta parang sa yun eh. Kung nakita niyo sa news, sa Latin Americans, ganon, countries, ganyan, no? But anyway, mukhang hindi naman ganun ka-serious, pero syempre, pag nagkasakit ka, mahirap din yon, di ba? But anyway, mga boys, sa tingin nyo ba kayang pataubin nitong si Tarina, si Bea Milian Windorski dito sa Puerto Rico kung sakaling sila ang magsasagupaan sa Miss Universe ngayong taon, di ba? Sa Miss Universe Puerto Rico. Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye. See ya.